Nagdire-diretso sa intersection ng SUV na yan sa Mapandan, Pangasinan. Nasagi nito ang harapan ng isa pang SUV bago tumagilid at dumagan sa mga motorsiklo na nag-aabang din sa intersection. Sugatan ng mag-inang sakay ng isang motorsiklo, gayon din ang isa pang rider. Aktibo umano ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa planong destabilization laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Malapit na raw kasing ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa dating Pangulo at iba pang sangkot sa war on drugs. Narito po ang aking report. May bago umanong mga plano para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Yung retired na PNP tsaka active, talagang kasama na sila. Yung namang retired AFP na former senior officials ng Duterte administration, sila naman yung nagre-recruit sa active AFP officers. Pero so far, wala pa nga sila nare-recruit. Ang nasa likod daw nito ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Sabi pa ni Trillanes, bahagi ng ouster plot ang investigasyon ng Senado tungkol sa umano'y PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa droga. Pero hindi raw niya sinasabing bahagi si Senator Bato de la Rosa ng ouster plot. Pero sabi ni de la Rosa, "This is my mandate. Kailangan gawin ko. Otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako mag-conduct na investigation." Nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. Sabi ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Panawagan nila kay Trillanes, "Please spare the PNP. Dito po sa mga issue po na ito, the PNP will remain apolitical at we will always uphold po yung ating konstitusyon." Hindi rin daw loyalty check ang command visit ng hepe ng PNP sa NCRPO. There's no loyalty check. Lahat po ng pulis dito, we are very loyal to the Constitution. Tumanggi si Trillanes na pangalanan kung kanino galing ang impormasyon tungkol sa destabilization plot. Pero anya may kinalaman ito sa napipintong paglabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest kay Duterte kaugnay ng war on drugs. In-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July. At this will come in batches. The first batch, si Duterte. The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, wala nang saysayang anumang arrest warrant dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang mag-amang Duterte at si Senator Bongo. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na di sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Humarap sa pagdinig ng Senado ang veteran actress na si Maricel Soriano at mariin niyang itinanggi na may alam siya sa umano'y confidential na mga dokumento ng PIDEA. Unang-una po, hindi ko alam tungkol sa mga dokumento. Wala po akong alam. May property ka ba sa Rockwell? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Located at Rockwell. Ipinatawag si Soriano para bigyang linaw ang mga aligasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nakapirma sa dokumento at nakakuha ng impormasyon mula sa isang informant noong 2012. Dati nang itinanggi ng PIDEA na may ganitong dokumento. Ginisa rin sa pagdinig si Morales. Kunestyon ni Senator Jinggoy Estrada ang pagdadawit niya sa ilang personalidad. Pero hindi na raw maalala ni Morales ang pangalan ng informant niya. Nauna nang tinawanan ni Pangulong Marcos ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y mga PIDEA documents. Inulan ng ilang lugar habang nakararanas pa rin ng matinding init ang ibang bahagi ng bansa.
The worst is over na nga ba sa El Nino? May report si Mariz Umali. Oh my God! Kusog kayong ulan! Sinabayan ng malakas na hangin ang pagbuhos ng ulan sa Carmen, Cotabato. Madam! Ala! Ala! Nasira tuloy ang ilang tolda at nabasa ang mga paninda. Ayan, nasira na ang aming pesto! Pabugso-bugso rin ang ulan sa Coronadal City. Pero sa Dilasag, Aurora, nakapanggigitata pa rin ang init na sinabayan pa ng brownout. Kaya napilitang magklase sa ilalim ng mga puno ang ilang estudyante. Sa Aglipay, Quirino, hindi na maani ang mga natutuyong tanim na mais at saging. Sa Mangaldan, Pangasinan, below normal na ang water level ng ilang ilog. Di na nga umaagos ang Old Mangaldan River. At kung meron mang tubig, nangangamoy at nangingitim na. Ayon sa Pag-asa, kahit may mga pag-ulan na sa ilang lugar, posible pa rin ang mataas na heat index sa ilang lugar sa mga susunod na araw hanggat hindi pa tag-ulan. Pero the worst is over ng araw dahil di na raw ito kasing tindi ng init noong Abril. Sa ngayon, makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level, hindi na nga lang ganong karaming mga area. Pero sa ikalawang bahagi ng Mayo, thunderstorms ang dapat paghandaan. Second half, may mga areas pa rin na medyo mainit, pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activities. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag-ulan natin. Dahil sa nagbabagong klima, kailangang paghandaan ang mas mapaminsalang pag-uulan at pagbaha na inaasahan sa pagpasok ng La Nina sa huling bahagi ng taon. We will be expecting wetter weather during La Nina stages. So, yun po, yun po yung kailangan paghandaan, but at the same time, kailangan ng maging mas urgent yung mga policies. Alarming is an understatement. Dapat nating paghandaan, syempre, yung ating mga flood-prone areas kung sakaling magkaroon ng La Nina. May ipinresinta ng plano ang Department of Public Works and Highways bilang tugon sa mga inaasahang pagbaha. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang LTO laban sa bagong text scam. Ang mensahe tungkol umano sa traffic violation at pinagbabayad ng multa ang mga nakatatanggap nito. May report si Katrina Son. Isa rin ba kayo sa mga nakareceive ng mga text messages mula umano sa MMDA at LTO na nagsasabing may violation ka at kailangan mong magbayad ng multa? Ang co-convener ng Scamwatch Pilipinas na si Art Samaniego nakatanggap ng text na overdue na umano ang multa niya sa isang traffic violation. Kasama sa mensahe ang isang link na kailangan i-click para makapagbayad umano. Pag pinuntahan mo siya, sasabihin niya sa'yo 3 days na yung violation mo. Kailangan mong bayaran at magbibigay sila ng mga fake na payment platform. Matapos i-click ang link, agad daw lalabas ang website ng LTO. Ngunit nang i-double check niya, peke ang website. Hihingan ka raw ng plaka ng iyong sasakyan. Saka raw lalabas ang iyong violation at ang payment page. Pag pinasok mo yung e-wallet details mo, dito na nila makukuha o mananakaw yung e-wallet access mo. Ito po ay isang scam. Hindi po ito ginagawa ng LTO. At huwag po kayong mag-click sa anumang link. Hindi rin daw pinapayagan ng LTO ang kanilang tauhan na maningil o kumuha ng pera sa labas ng opisina gamit ang social media sites. Paalala ng MMDA, hindi pa ipinapatupad ulit ang no contact apprehension policy. Naka-TRO pa rin po. Hindi pa rin kami nagpapatupad. Bawal kami mag-accept ng payments, kahit online payments ng mga violations tungkol po sa no contact apprehension policy. Iniimbestigahan na ito ng DICT. Lumalabas daw na ang gumagawa ng text scams ay nasa Pilipinas. Pero hindi natin dinidiscount yung possibility they are connected to a wider net of syndicates of organized cyber criminals. Tignan daw maigi ang link na ating ikiklik dahil isang maling letra lang daw, indikasyon ng ibang website ito. Bukas nakatakdang magpulong ang MMDA, LTO at DICT tungkol dito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaabot na sa 3,000 pasyente kada araw ang nagpapaturok ng kontra-rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila.
Lagpas na ito sa 800 kapasidad ng ospital. Ang ilan sa mga nagpapabakuna mula pa sa karatig lungsod. Bagay na ipinagtataka ng ospital dahil bawat syudad dapat may animal bite center. Apela nila sa mga lokal na pamahalaan tiyaking may sapat na bakuna kontra rabies sa kani-kanilang animal bite treatment center. Nahuli ka ang mga rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Cebu City. Bukod sa suntukan at tadyakan, nagampasan pa ng mga upuan ang ilan sa kanila. Dinig sa video ang mga tao sa paligid na naghihiyawan at nagpapalakpakan pa. Naawat sila nang dumating ang mga pulis. Nagsimula raw ang gulo matapos manuntok ang isang lasing na lalaki. Sinita kasi siya ng isang grupo matapos na sundan ng kasama nilang babae. Ilang Hollywood at K-pop celebrities rumampa sa taunang Met Gala sa Amerika. David Licauco, naramdaman na raw agad ang resulta ng isinagawang procedure para sa kanyang sleep apnea. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, super appreciate you guys for praying for me for my operation. OG Diaz, handa raw harapin ang kasong online libel na isinampa sa kanya ni Bea Alonso. Hindi rin daw siya galit sa aktres. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mini Palawan daw sa gandang isang bahagi ng Samal Island dahil sa rock formations at malinaw na tubig. G tayo dyan, kasama si Mark Salazar. Mula sa tubig na kasing asul ng langit, hanggang sa magagandang rock formations ang natatagong hiyas ng Samal Island sa Davao. Na-check sa mga turista. Chill kayo, makawala sa stress. Every weekend, kanang wala trabaho, banding sa family. Itong si Ray Mark hindi natiis tumalon sa crystal clear na tubig. Dagan kasi mga spot, hinlo ang dagat ba niya. Nice kaya mga bato. Abot ang lilim ng mga puno sa gilid ng dagat kaya saktong pang-chill. Prepare your selfie sticks dahil hindi mauubusan dito ng picture-perfect spots. 30 minutes lang mula sa Port of Babac sa Davao ang biyahe. Kaya hindi ganun kahirap dayuhin. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.